Mga idol, marami pa rin ang nagulat kahapon sa pagkaka-upset ng Boston Celtics sa kanilang laban kontra sa Brooklyn Nets. Hindi nga sila makapaniwala na natalo ang dating NBA champion ng isang lottery team at isa sa pinakamahinang kupunan. Kaya nangangahulugan lamang nito, sobra talaga ang ikinahina at ikinabagsak ng kasalukuyang lineup matapos ang napakalaking pagbabago. Dahil nga sa ginawa ng Nets, alam na agad ng mga team sa NBA ang napakalaking kahinaan nila. At ito ang pagiging dependent masyado ng Celtics sa 3-point shooting at ang napakalamiang transition defense na sinamantala ng Brooklyn Nets. Kaya wala talagang chance ang Celtics na mag-compete sa playoffs ng East sa pinapakita nilang performance as of now. Meron na nga silang hawak na 8 wins, 8 losses bilang top 11 sa Eastern Conference, which is hindi maganda, at kapag nagpatuloy pa ang kanilang mga pagkatalo, hindi malabo na mas bumagsak sila dito ng mas maaga. Sa kabilang banda, sa loob lamang ng 4 na araw na pahinga ng Los Angeles Lakers, sunod-sunod na ang move ang ginawa ng front office. Una, ang pagsisante sa ilan sa mga scouts at international scouts para malinis ang organisasyon. At isang araw lamang mula nang gawin nila ito, gumawa muli ng panibagong move matapos nilang sign ang two-way contract ang kanilang bagong big man na si Drew Timme na siyang magsisilbing pangatlong big man ng team. Ibig sabihin, no choice ang kanilang kupunan kundi i-waive ang kanilang two-way player na si Christian Koloko. Bukod sa dalawang move na ito, may niluluto pa nga sila na isang malaking pagbabago sa kanilang front office. And this time, posible silang gumawa ng isang blockbuster trade para makakuha ng mas mapapakinabangang player. Ayon sa isang insider, kinukonsidera ng team na gamitin dito bilang trade offer ang mga player na sina Jared Vanderbilt at Dalton Keunig na tuluyang natanggal sa rotation matapos bumalik na si LeBron James. Nasa pawan na rin naman ni Marcus Smart si Vanderbilt sa pagiging best defensive player sa kanilang team habang si Dalton Keunig nag-i-struggle pa rin. Kaya imbes na matenga sila sa lineup ng Lakers, maaari nga ang dalawang itong gamitin para i-trade sa trade deadline.